Aming Amang Diyos sa langit, salamat po sa napakagandang araw na ito. Samahan mo po kami at bantayan, gabayan, at ingatan at ang mga salita mo, mga awitin para sa iyo ay maging kalakasan po namin at dinggin mo po ang aming mga panalangin. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Ano man po ang nagawa namin pagkakasala, patawarin mo po kami, Panginoon, sa isip, salita, sa gawa, sa puso, sinadya man o hindi. Patawarin mo po kami at patuloy na linisin sa lahat ng aming mga maling gawain pa. Salamat po, aming Amang Diyos sa langit. Sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Praise God. At sa ating po pagpapatuloy, mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa awiting ito. Ang mensahe po ng ating awiting ito para sa ating Panginoon ay ikaw ang aking Diyos. Talaga nga naman po na ang Diyos natin ay siya lamang at wala na pong iba. Purihin ang ating Panginoon. Sinag ng iyong araw, sa'kin ay gumigising. Yakap sa paglakad, hangin mo na kay lambing. Lupa mo ang sumasalo kapag nadarapa. Lawak ng iyong langit, sa'kin ay pumapayabang. Ikaw ang panyo pag ako'y umiiyak. Ikaw ang payong tuwing ulay pumapatak. Ilaw ka sa aking madilim na daigdig. Ikaw ang aking Diyos, nasa aking umiibig. Pag ako'y nauuhaw, tubig mo ang panlunas. Salita mo'y pagkain, nagbibigay lakas. Liwanag ng iyong buwan, sa gabi ay kampiling. Bituin mong kay ningning, bantay ko sa pag-ibig. Ikaw ang panyo pag ako'y umiiyak. Ikaw ang payong tuwing ulay pumapatak. Ilaw ka sa aking madilim na daigdig. Ikaw ang aking Diyos, nasa aking umiibig. Kabutihan mo'y nakikita sa iyong mga
Praise God, purihin po ang ating buhay na Diyos, mga kapatid. Tunay na ating amang Diyos sa langit, ang siyang ating mahal at tunay na iniibig. At dahil po una tayong inibig ng ating buhay na Diyos, purihin ang ating Panginoon. Sa ating pong pagbubulayin, pagkain ng ating espiritu, kaluluwa at katawan ay ang John chapter 3, verse 16. At marami po nagsasabi na ang talatang ito ay sentro ng Biblia. Ibig pong sabihin, yung mensahe po ng Biblia ay ito po ang pinaka-sentro. Hindi po yung gitna mismo ng Bible per words, hindi po yun, or per pages. Kundi yung pinaka-mensahe po ng Biblia ay nakasentro po sa John 3:16. Purihin ang ating Panginoon. Sabi po sa talatang ito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ulitin ko po mga kapatid. "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Mula po yan sa NIV na version. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa sa kanyang mga salita. Mga kapatid, sa talatang ito nagsasabi, kung tatagalugin po natin, ay lubusan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dahil sa lubos na pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa atin sa sanlibutan. Yun po yung unang-unang sinabi rito, "For God so loved the world." Gayon na lamang kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kung tatanungin po natin ang ating sarili, ay mahal kaya ako ng Diyos? Praise God. Ay marami po magsasabi siguro, oo, mahal ako ng Diyos. At dahil siguro, masabi po natin, bakit ba ako minahal ng Diyos? Ay, mahal ako ng Diyos dahil buhay ako at ako ay maayos pa naman kahit sa kabila ng pandemic na ito, ay may kabuhayan pa naman, ay malusog pa naman, ayos pa naman ang pamilya. Yun po siguro masasabi ng iba. Pero karamihan po, o marami po ang magsasabi sa atin, kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyari ito sa buhay ko? Bakit wala kaming pagkakakitaan? Bakit nagkasakit ang aking pamilya? O may namatay sa aking pamilya? O mga mahal sa buhay? Mga ganun po. No? Bakit nangyayari sa akin to? At bakit ako may problema sa aking anak? Bakit may problema ako sa aking asawa? At sa mga mahal sa buhay, kung mahal ako ng Diyos, bakit nangyayari mga bagay na ito? Mga kapatid, yun po marahil ang maging sentimiento ng mga ibang tao. At kung mahal ako ng Diyos, bakit kulang ang aking katawan? Ba po, may mga kapansanan. Bakit mahirap ako? At hindi ako mayaman kagaya nila. Mga kapatid, marami po mga gantong sentimiento ang maramdaman natin pagka sineryoso po natin yung talatang ito na "For God so loved the world." Kung mahal ako ng Diyos, bakit hindi yata pantay-pantay? Bakit siya mayaman? Kahit magkaroon ng pandemic, secured pa rin. Walang inaalala sa kanyang kakainin, sa kanyang mga babayarin. Walang problema sa pera. Pero ako ay ang dami kong problema sa pera. Hindi yata parehas ang pag-ibig ng Diyos. At siguro kung ang basihan natin, mga kapatid, ay pera, ay siguro sa Pilipinas na lamang ay 5% lang po sigurong mayaman talaga. At masasabi nating secured na secured pagdating po sa panalapi sa kanilang pamilya. At karamihan na po, 95% ay medyo ay nandun lang po sa medium o below na talagang pag hindi kumayod at kung walang savings na naipon na hindi po magsusurvive sa pandemic na ito. At yung iba naman po ay talagang umaasa na lang po sa bigay ng mga kamag-anak dahil wala pong talagang kabubuhay. At yung iba naman po talagang lumalaban po, no? Nagnenegosyo, nag-online at kung ano-ano pong pinapasok, mga kapatid, na pwedeng pagkakitaan. Ganun po, mga kapatid, marahil ang magiging tingin natin sa ating sarili. Kawawa naman ako, hindi yata parehas ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa lahat ng mga tao, sa buong mundo. Mga kapatid, hindi po pera ang basihan ng pag-ibig ng Diyos. At sa talatang to makita po natin paano ba minahal ng Diyos ng pantay-pantay ang buong sanlibutan. At sabi po sa talatang ito, "For God so loved the world that
He gave His one and only Son. Hindi po sinabi that He made us rich, mga kapatid. Pinayaman niya tayo. Dahil hindi naman po lahat mayaman. Ano po yung pantay-pantay, mga kapatid? That He gave His one and only Son. Yan po yung pinakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi po pera ang binigay. Sana pinera na lang. Maaari po sabihin ng iba. Ay hindi po kayamanan ang binigay ng Diyos sa atin. Kung hindi yung pong pinakamahalaga sa Diyos. Yan pong sukatan ng pag-ibig ng Diyos. Yung pinakamahalaga po sa Kanya ay binigay sa atin. Ano po ba ang pinakamahalaga sa Diyos? Hindi po pera, hindi po salapi, mga kapatid. Hindi po yamang material o ano paman. Kundi ang pinakamahalaga sa Diyos ang binigay niya sa atin, yung Kanyang bugtong na anak. Yung Kanyang kaisa-isang anak ay ibinigay niya sa atin, isinakripisyo ng ating Ama sa langit ang Kanyang bugtong na anak upang tubusin ang ating mga kasalanan, nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang saluhin, upang kunin ang ating mga kasalanan. Kung hindi po siya magkakatawang tao at kung hindi po isusugo ng Diyos natin na buhay ng Diyos Ama ang Kanyang bugtong at kaisa-isang anak na magkakatawang tao ay hindi po tayo maliligtas. Sapagkat sa magitan po ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo na nakilala po natin siyang Jesus at sa kanyang Hebrew name ay Yeshua, dang ibig sabihin ang Diyos ang nagliligtas. God is our salvation. Ay kinakailangan po magkatawang tao ang ating Panginoon. Dahil sa kanyang pagkakatawang tao, dito lamang po niya maaako at madadala at pwedeng kunin sa kanyang katawan, ilipat sa kanyang katawan ang kasalanan at parusa at pagpapahirap ng kasalanan sa sanlibutan. Ang kamatayan at bunga nito, mga karamdaman, mga suliranin. At yun po ang dinala ng ating Panginoon sa kanyang katawan. Doon sa krus ng Kalbaryo at sa magitan ng kanyang dugong na buhos sa krus ng Kalbaryo, dumanak po ang kanyang dugo. Siya po'y namatay, ay binayaran po niya ang ating kasalanan dahil ang kasalanan po natin, isa lang ang kabayaran. Kamatayang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy. Doon po sa tinatawag nating impyerno na walang hanggang parusa. Na ibig sabihin po ng impyerno ay eternal punishment, mga kapatid. At ganyan po ang ginawa ng ating Panginoon. At nung binadala po niya ang kanyang bugtong na anak, tinubos po ang ating mga kasalanan. At sa katunayan, nabuhay muli ang ating Panginoon sa ikatlong araw dahil kailangan pong talunin ng ating Panginoong Kristo ang kamatayan. Kaya nga po, binuhay siya ng Ama. Sa magitan ng Holy Spirit, ay binuhay siyang muli ng Ama. Ang kanyang anak sa ikatlong araw at ang kanyang katawan. Nag-resurrect po ang ating Panginoon, ang kanyang katawan. Wala na pong kamatayan, subalit nahawakan po siya ng mga alagad. Ito po ay spiritual and yet meron pong physical din na element ang kanyang katawang ito na wala na pong kamatayan. At lahat po ng mananampalataya that whoever believes in Him, sa pangalan po ng bugtong na anak ng Diyos na nakilala nating Hesukristo, Jesus Christ, ibig sabihin po ng Christ ay the Anointed One, pinili, Messiah, at sa Hebrew po ay Messiah, Hamasiyak, sa Hebrew, ang ibig sabihin ay ang pinili, ang Kristo, ang Mesiyas, ang piniling magliligtas sa sanlibutan. At nangyari na nga po yun. Nakilala natin siya sa pangalang Jesus, sa Ingles, Jesus sa Tagalog, sa kanyang Hebrew name ay Yeshua. Ang tawag po sa kanya ng mga apostol ay Yeshua. Binigay po ng anghel sa kanya na pangalan kay Virgin Mary ay Yeshua. Ibig sabihin, God is our salvation. Si Jesus ay Diyos. Siya po ang ating tagapagligtas. Manampalataya po tayo sa Kanya at sabi po doon, hindi na po tayo mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit po mamatay tayo physical, wala na pong kamatayan tayo parusa sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy sapagkat inako na po ito ng ating Panginoon. At kung ating pangahawakan at pagtitiwalaan ang pangalan ng anak ng Diyos, ang pangalang Yeshua o Jesus na ibig sabihin ay God is our salvation, ay hindi po tayo mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat po tayo nanalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Isurrender lamang po natin ang ating mga kasalanan. Ipagsisi po natin ang ating mga kasalanan. Hingi po natin ng tawad sa Panginoon. Repent and believe our Lord Jesus Christ. Repent and believe the gospel. Ang ebanghelyo po ng kaharian ng Diyos, na ang Diyos ang maghahari sa ating buhay dito sa lupa. At wala na po tayong kamatayang espiritual, kundi meron po tayong buhay na walang hanggan. At ang pisikal na kamatayan ay paglipat na lamang po sa presensya ng ating Panginoon. Kung saan sa pisikal na kamatayan ay dinadala tayo ng ating Panginoong Jesus
sa paraiso, sa kanyang presensya doon sa kalangitan. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Ganyan po kalaki ang pag-ibig ng ating Diyos sa langit. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Tapos na po ito. Ibinigay na po ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Ang kailangan lamang po ay ibalik natin ang pag-ibig na ito sa ating Diyos. Sabihin po natin sa ating Diyos, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. At iniibig din kita, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan na binigay mo sa akin. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at ibinibigay ko po ang aking sarili sa iyo. Ikaw na po ang maghari sa aking puso sa oras na ito. Sa pangalan lamang ng aking Panginoong Jesus, ng aking Panginoong Yeshua. Purihin ang ating buhay na Diyos. Salamat po, mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin at papanalangin ko po kayo. Praise God. Hallelujah. O aming amang Diyos sa langit, purihin ka, luwalhatiin ka sa iyong pag-ibig na binigay sa amin, na amin tinanggap sa aming puso, ang aming Panginoong Heso Kristo, ang aming Panginoong Yeshua Hamasiyak, ang aming tagapagligtas, ang Diyos na aming tagapagligtas. Salamat po, aming Ama. Naunawaan po namin na ang pag-ibig na pinakita mo ay sa magitan ng iyong bugtong na anak na kami iniligtas mo. Ano man ang maging kalagayan namin dito sa lupa, kami may buhay na walang hanggan. At sa aming paglipat sa iyong kaharian, sa oras ng pisikal na kamatayan, ay kami ay dadalin mo diyan sa iyong paraiso, diyan sa iyong kaharian, sapagkat kami ay pinatawad mo na sa aming mga kasalanan at tinubos mo na. At tinatanggap po namin ang pag-ibig na yan sa magitan ng aming Panginoong Heso Kristo, ng aming Panginoong Yeshua. Panginoon, sa oras pong ito ay pinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili sa iyo. Ikaw na po ang bahala sa aming buhay. Panginoon, samahan mo po kami sa mga pagsubok na ito, sa pandemic na ito. At nihiling po namin, Panginoon, na kami ingatan mo, Panginoon, at protektahan. Tulungan mo po, Panginoon, yung mga naghahanap buhay, lalo na po yung mga lumalabas. Protektahan mo po sila, Panginoon. At nagsusumamo po kami. Ikaw lamang ang aming proteksyon. Kahit po kami nag-iingat, Panginoon, meron kaming face mask. Naghuhugas kami ng kamay. Ngunit, nga dumidistansya kami. Ngunit, ang aming proteksyon ay nakasalalay pa rin sa iyo. Pinagkakatiwala po namin ang aming mga sarili sa iyo. Panginoon, ingatan mo po yung mga lumalabas ng mga anak mo. Yung mga lumalabas, Panginoon, na protektahan mo po sila. Hindi po sila mahawa ng coronavirus. Dahil kailangan po silang lumabas, kailangan po maghanap buhay. Ito po ang buhay namin dito sa lupa. Ilayo mo po kami sa tukso. Hindi po kami gumawa ng masama upang kumita lamang ng pera. Patawarin mo po yung mga kababayan namin gumagawa ng masama. Hindi po nila nalaman ang kanilang ginagawa. Patawarin mo po sila, Panginoon. At tulungan mo po kaming mga anak mo maging halimbawa po sa kanila ng trabahong tapat at tunay at hindi po sa kasamaan. Kami po ay nananalig sa iyo, nagtitiwala, Panginoon. Protektahan mo po ang mga anak mo. Protektahan mo po ang mga nananalig sa iyo. Ingatan mo po kami, Panginoon. Salamat, binigyan mo na po kami ng buhay na walang hanggan. At habang hinihintay namin, Panginoon, ang iyong pagbabalik, ang aming pagdating dyan, ang iyong pagkuha sa amin. Habang hinihintay namin, nandito kami sa lupa, ay magbigay kami ng kaluwalhatian sa iyo, Panginoon. Makita sa amin ang buhay mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat po, aming amang Diyos sa langit. Pagpalain po ang iyong mga anak at samahan po kami sa aming pinagdadaanan sa oras na ito. At ikaw po ang aming maging kalakasan, anuman ang aming problema, sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak, na aming Panginoong Yeshua, na aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise God. Salamat po mga kapatid sa inyong pagsama sa atin. Huwag po natin kakalimutan, mahal na po tayo ng ating Panginoon. Matagal na po tayong minahal ng Diyos. Ibalik po natin sa Diyos yung pagmamahal na ito sa Kanya. Sa ating pagtatapos, ay sabayan niyo po ang awiting ito na nagpapakita po na ang Diyos lamang ang ating kailangan. Ikaw lamang, ikaw ang Panginoon. Praise God, purihin ang ating buhay na Diyos. Amen.
Pagkatapos ng ulan, ikaw ang umaga ng gabing nagdaan. Ikaw ang nagtakda ng simula't katapusan. May tangan na ngayon at kailanman. Ikaw ang pag-ibig na hindi magwawakas. Ang ilaw at patnubay sa likong landas. Ikaw ang tagsibol sa panahon ng taglagat. Pagsuyo mo'y pusilat ang wagas. Ikaw ang kasama nang tumalikod ang lahat. Ikaw ang kumuha ng pasan kong kaibigan. Ang alay mo'y patawad, di man ako karaman-daman. Ikaw ang kaibigan kong tapat. Hindi ka papawi sa luhang pamatay. Nagtatagong ka lang sa likod ng Praise God. Purihin po ang ating buhay na Diyos. Mga kapatid, salamat po sa inyong pagsama sa atin. At pag po natin kakalimutan na mahal po tayo ng ating buhay na Diyos. Pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos, ng ating Amang Diyos na nasa langit. Amen.